Isang nakakagimbal na pangyayari ang bumalot sa Saudi Arabia ng isang sikat na TikToker, si Muhammad bin Marsal, ay hinatulan ng kamatayan dahil sa isang kasalanan na naganap sa pagitan nila ng kanyang pinsang si Moid bin Abdullah. Ano nga ba ang nag-udyok sa kabataang ito upang gumawa ng ganitong hakbang at bakit humantong sa isang matinding parusa tulad ng kamatayan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa kabila ng kanyang kasikatan sa social media, nagbago ang takbo ng buhay ni Muhammad bin Marsal nang mangyari ang isang maliit na alitan na nauwi sa isang malupit na krimen. Ang dalawa ay nagmula sa magkaibang tribo, ngunit parehong kilala sa pagiging mga TikTok stars sa bansa. Nang magtalo sila, hindi ito napigilan at nauwi sa isang trahedya, kung saan pinatay ni Muhammad bin Marsal ang kanyang pinsang si Moid bin Abdullah. Dahil dito, inaresto siya ng mga autoridad at dinala sa korte. Sa paglilitis, hindi nakaligtas si Muhammad sa mabagsik na parusang ipinataw ng sistema ng hustisya ng Saudi Arabia sa kanya na ang parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang ulo. Bilang isang bansa na may mahigpit na mga batas ng Islam, kilala ang Saudi Arabia sa pagpapairal ng mga parusang naaayon sa kanilang relihiyon. Kabilang na ang mga kaso ng pagkitil o pagpatay. Bagamat may mga kritisismo mula sa mga bansang kanluran, tinatangkilik ito ng mga Muslim sa buong mundo bilang isang halimbawa ng tamang pagpapatupad ng hustisya. Ang mga parusang ito ay may layuning bawasan ang mga krimen sa bansa, ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin ang mga nakakagulat na insidente ng karahasan. Ang kaso ni Muhammad bin Marsal ay isang halimbawa ng kung paanong ang mga sistema ng hustisya ay maaaring magdulot ng matinding epekto sa isang tao at sa kanyang pamilya. Matapos ang krimen, hindi rin nagdalawang isip ang tribo ni Muhammad na mag-alok ng malaking halaga ng pera at mga ari-arian upang makipagkasunduan sa pamilya ni Moid bin Abdullah at mailigtas ang kabataan ng kanilang kaanak. Ngunit sa kabila ng kanilang mga alok, hindi ito tinanggap at itinuloy ang paghahatol sa kanya. Marami ang nagtatanong kung tama ba ang naging hakbang ng korte ng Saudi Arabia sa paghahatid ng parusang kamatayan sa kabataang ito. Isang malupit na parusa nga ba ito o isang paraan ng pagpapatibay sa mga batas na nagsisigurado ng kaayusan at kaligtasan sa bansa? Sa kabila ng mga kontrobersya at pananaw ng iba't ibang bansa, ang sistema ng hustisya sa Saudi Arabia ay hindi basta-basta magpapadala sa mga panlabas na opinyon. Ngunit may mga tanong na hindi madaling sagutin. Maaari bang magbago ang isang kabataan matapos niyang magawa ang isang krimen? Maaari bang mapatawad ang mga ganitong aksyon? Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang pamilya at mga kaibigan ni Muhammad bin Marsal ay patuloy na nakikiramay sa mga pangyayaring humantong sa kanyang kamatayan. Ang buong bansa na matagal nang sumasalamin sa mga malupit na desisyon ng kanilang sistema ng hustisya ay tila nagdadalamhati sa pagkawala ng isang kabataang may malaking potensyal. Ang insidenteng ito ay isang paalala sa atin ng kalupitan ng mga batas at ng mga mahahalagang aspeto ng ating mga desisyon sa buhay. Sa isang bansang may mga matinding patakaran, ang mga kilos ng bawat isa ay may malaking epekto hindi lamang sa kanilang personal na buhay, kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya at komunidad. Ayon sa Quran, ang buhay at ari-arian ng mga Muslim ay itinuturing na sagrado. Kung ang isang Muslim ay pumatay ng inosenteng di-Muslim, siya rin ay paparusahan ng kamatayan. Gayon din, kung ang isang tao ay sumira sa katawan ng iba, ang nararapat na kaparusahan ay magiging kapareho ng ginawa niyang krimen. Sa isang bahagi ng Quran, ipinaliwanag ng Allah na mata para sa mata, tainga para sa tainga, ilong para sa ilong, at buhay para sa buhay. Dito, ipinapakita ang tindi ng mga parusa na hindi lang simpleng paghihiganti, kundi isang paraan ng pagpapakita ng katarungan at pagbibigay ng babala sa mga tao na hindi sumusunod sa batas. Sa kabila ng pagnanais ng tribo ni Muhammad na baguhin ang desisyon, lumuhod ang mga nakatatandang tao mula sa kanilang tribo at nagmakaawa sa pamilya ni Moid.
Inilagay nila ang kanilang mga turban o headdress sa mga paa ng pamilya ni Moyd, nag-alok ng malaking halaga ng pera, at nagbigay ng mga regalong mahalaga sa kanila. Ang ina ni Muhammad bin Marsal ay niyakap siya at hinalikan habang umiiyak bago ang kanyang pagpanaw. Ang mga pangyayaring ito ay labis na nakapagbigay ng emosyon sa mga tao sa Saudi Arabia at pati na rin sa ibang mga bansa. Mula sa mga bansang Arabo, tumaas ang mga boses na nananawagan ng pagpapatawad kay Muhammad bin Marsal, ngunit hindi ito tinanggap ng pamilya ni Moyd at ipinatupad pa rin ang parusang kamatayan. Ang sistemang hustisya ng Saudi Arabia ay batay sa mga turo ng Islam at ang mga mahigpit na parusa tulad ng pagkitil sa buhay ng isang tao ay nagsisilbing babala sa mga hindi sumusunod sa mga batas ng bansa. Ang parusang ipinataw kay Muhammad bin Marsal ay nagbigay ng halimbawa ng kung paano ang isang krimen ay may kabayaran at kung paano ang mga hindi sumusunod sa mga batas ay pinaparusahan. Ang matinding kaparusahan ay nagiging isang paraan upang matiyak na ang mga tiwali at hindi masunuring tao ay matututo sa kanilang mga pagkakamali at hindi na muling gumawa ng mga katulad na krimen. Hindi nagtagal, nagmakaawa na rin ang anak ni Muhammad bin Marsal. Bagamat bata pa, sa pamilya ng biktima, napatawarin ang kanyang ama. Umiiyak siya at naglakad ng nagmamakaawa, ngunit hindi nakumbinsi ang pamilya ng biktima. Hindi nila inisip na ang pamilya ni Moyd bin Abdullah na nawala ng anak ay dumaan din sa parehong sakit at paghihirap. Kaya't tinanggihan ng pamilya ni Moyd bin Abdullah ang lahat ng alok at mga hiling na pagpapatawad. Matapos ang mga pangyayaring ito, nanindigan sila sa kanilang paghihiganti. Noong Setyembre 20, isinagawa ang parusa kay Muhammad bin Marsal at inalis ang kanyang ulo bilang isang pagpapakita ng kahusayan ng sistema ng hustisya ng Saudi Arabia na sumusunod sa mga alituntunin ng Islam. Dahil dito, mababa ang krimen sa bansa at bihirang mangyari ang mga ganitong malupit na krimen. Ang matitinding parusa at nakakatakot na wakas ay nagiging hadlang upang hindi maganap ang mga katulad na krimen na ito. Ang sistema ng hustisya ng Saudi Arabia ay hindi isang bagong konsepto. Sa kasaysayan ng Islam, marami ng halimbawa ng mga ganitong hustisya. Halimbawa, nang ang ikalawang kalif na si Umar ibn al-Khattab ay nakatanggap ng isang reklamo habang siya ay nagsasagawa ng sermon sa ambon. Isang tao ang nagsabi kay Umar na ang kanyang kamiseta ay mula sa mga spoils of war at ang kawangis nito ay mas maliit para sa kanyang katawan. Agad bumaba si Umar mula sa pulpito at tinawag ang kanyang anak na si Abdullah bin Umar upang umamin. Inamin ni Abdullah na ibinigay niya ang kamiseta kay Umar dahil mas malaki ang katawan ni Umar. Pinayagan nilang umamin si Abdullah at ang mga tao ay kumalma. Si Umar ibn al-Khattab ay kilala sa buong mundo dahil sa kanyang takot sa Allah at ang kanyang mga reforma na nagpatuloy hanggang ngayon. Isa pang halimbawa ng hustisya sa Islam ay ang kaso ng ikaapat na kalif na si Ali ibn Abi Talib. Dinala siya sa korte laban sa isang Hudyo na nagnakaw ng piraso ng kanyang damit. Bagamat wala itong sapat na patunay, ang desisyon ay ginawa laban kay Ali at siya ang natalo sa kaso. Ang halimbawa ng hustisyang ito ay nagpapakita ng tapat at patas na sistema ng Islam na itinuturing na dahilan ng tagumpay ng Islam sa buong mundo. Mahalaga ring maunawaan na ang mga parusang Islamiko ay matindi at malupit, ngunit ang layunin ng mga ito ay hindi upang magdulot ng takot, kundi upang pigilan ang lipunan mula sa paggawa ng mga krimen. Ang mga parusang ito ay nagsisilbing babala sa mga tao upang hindi ulitin ang mga ganitong kasalanan. Bakit nga ba tayo natatakot sa ganitong mga parusa? Ang mga ito ay may layuning panatilihin ang kaayusan at katahimikan sa lipunan. Sa kabila ng mahigpit na parusa, ang sistema ng hustisya ng Islam ay itinuturing ng marami bilang makatarungan at epektibo. Dahil ito ay may malinaw na batayan at walang pinapalampas na hindi tamang gawain. Ang mga kasaysayan at halimbawa ng mga kalif ay nagpapatunay na ang hustisya sa Islam ay hindi nagtatangi. Ito ay isang sistema na naghahangad ng katarungan, hindi lamang sa kapakinabangan ng isa, kundi para sa kabutihan ng buong komunidad. Sa kabila ng matinding parusa at mga paghihirap,
Ipinakita ng kasong ito ang tindi ng sistema ng hustisya ng Saudi Arabia, kung saan ang mga parusa ay nagsisilbing babala at hadlang laban sa krimen. Ito rin ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananampalataya at paggalang sa mga tradisyon at batas. Hanggang saan nga ba ang paghihiganti sa ngalan ng hustisya? Ano ang iyong pananaw sa ganitong sistema ng pagpapataw ng parusa? I-comment na ang inyong opinyon sa comment section down below.